Ipinanganak si Silong sa isang matahimik at mapayapang lugar na sakop ng Cadia Riverlands. Sa lugar na to, dito na siya lumaki at nagkaroon ng pag-iisip. Sa kanyang inosenteng kaisipan, ang tanging naaalala lang niya ay ang kanyang nag-iisang ama na isang manggagawa o craftsman. Lahat ng mga gawa ng kanyang ama ay nilalako nila ito sa buong lugar. Ginagawa nila ito kasama ang batang si Silong. Taon-taon ay nagkakaroon man ng paiba-ibang bugso ng panahon, pero di ito naging balakid sa kanila. Pabalik-balik nilang dinadaanan ang mga daan sa pagitan ng Hilaga at Timog, habang ang ina naman ni Silong ay binibitbit siya sa balikat nito na sinasabayan ng pagngiti. Habang nakaupo ang ina ni Silong sa kanilang karwahe, ang kanyang ama naman ay abala sa pagsigaw ng kanilang nilalako sa bawat daan. Masaya man silang nagsasama, pero yun na pala ang huling alaalang masisilayan pa ni Silong ang kanyang mga magulang. Nagkaroon ng pangyayari na kung saan habang nilalakbay nila ang bawat daan, nakarating sila sa isang destinasyon, ngunit nakasalubong nila ang isang napakalakas na hagupit ng hangin. Winasak nito ang kanilang karwahe na naging dahilan ng pagkatakot ng mga kabayong humihila sa kanila. Gayunpaman, dumating ang oras na naging kalmado na ang lahat. Nakaligtas man ang batang si Silong sa napakadelikadong hagupit na yon, ngunit pagbukas ng kanyang mga mata, di na niya muling nasilayan at nakita pa ang kanyang mga magulang. Nakita niya ang kanyang nakakaawang sarili habang iniinda ang mga sakit na natamo niya sa pangyayaring iyon. Nagtataka rin siya kung saang lugar na ba ang kanyang kinatatayuan. Nagawa niyang maglakbay sa baybayin ng mga buhangin sa loob ng 7 araw. Nagkakaroon man siya ng pagdududa kung makakayanan niya ba ang lahat ng mga paghihirap na napagdadaanan niya. Ngunit para sa kanyang sarili ay hindi ito ang dahilan para sumuko siya. Nagpakita si Silong ng katatagan sa kanyang sarili